Mainit na pinag-uusapan ngayon ang pagkakadawit ni Zaldi at Senadora Grace Poe sa mga negasyon ng irregularidad na di umano'y may kaugnayan sa administrasyon ni Pangulong Kuting Jr. Lumabas sa mga ulat na may kinalaman ang Pangulo sa umano'y maling pagmamahala ng pondo na nakaapekto sa ilang proyekto ng gobyerno. Marin namang itong itinanggi ni Zaldi at Poe, ngunit ang taong bayan ay nananawagan ng malinaw na paliwanag mula sa kanila at sa palasyo. Sa kabila ng kanilang pagtanggi, hindi maitatanggi ang lumalakas na panawagan para sa transparency. Ayon sa mga protesta ng iba't ibang bahagi ng bansa, sawang-sawa na kami sa pagtatakip, ipakita ang katotohanan. Ang isyu ay nagdulot ng malaking diskusyon sa social media kung saan ang ilan ay sinisisi ang administrasyon sa umano'y kakulangan ng accountability sa mga kasong kinasasangkutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Sa gitna ng kontrobersya, nananawagan ng mga mamamayan para sa agarang imbestigasyon sa mga legasyon at malinaw na magpapaliwanag mula sa administrasyon. Maging ang ilang senador at grupo ng civil society ay hinihikayat ang Senado na magsagawa ng isang imbestigasyon para malaman ang punot dulo ng isyu. Sa ngayon, ang bansa ay nakatutok kung paano tutugon ng Pangulo at ang kanyang administrasyon sa lumalaking hiling para sa mga transparent na pamahalaan. At yan nga ang balitang ating kakatutukan. Ngunit bago ang lahat, siguraduhin mag-subscribe at i-hit ang notification bell para sa patuloy ng pagtutok sa mga sulyap ng bagong balita sa tunay na boses ng masa. At nakikiusap ako na sana pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa departamento at mga sangay ng gobyerno ay labag sa batas at labag sa konsensya mo. Ngayon, nagsasalita ho na akala mo siya naglabas nito. Si Congressman Sig Ungab ho ang ating dapat pasalamatan. At si Pangulong Duterte na maisog nagpahayag ng kanyang pagtutol dito sa unconstitutional, unlawful, immoral na Bicameral Conference Committee report na naging pundasyon o basihan ng ating taunang budget. Tama yung ginagawa mo na yan, Senator Amy Marcos. Supalpalin mo lahat ng mga kasama mo dyan sa Senado. Yang si Jinggoy, yang si Villanueva, yang si Gatchalian. Lahat ng mga kasama mong pumirma dyan sa kulang-kulang na BICAM report na yan. Pero bago ho yan mga kababayan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Ayun na nga mga kababayan, nakapag-epal na ho yang si Robert H. Barbers dyan sa Twadcom. Napahiya niya na ho itong si Police Colonel Grijaldo. Nabuli niya na ho itong si Police Colonel Grijaldo. Ngayon, balik ho tayo sa totoong issue kasi pinipilit ho nilang palitan. Pinipilit ho nilang palabasin na itong si Kong Ungab at itong si Tatay Digong, itong si Atty. Vic, yung mga ilinabas nila doon sa podcast nitong si Mayor Baste, mga peking balita. Kaya naman, balik ho tayo doon sa totoong issue. Wag ho nating lituhin ng ating mga kababayan. Kasi kung paano ho ipaliwanag ng mainstream media itong issue na to, talaga namang maliligaw ho kayo. Kaya balik na ho tayo doon sa totoong issue. Ayun na nga mga kababayan, pero bago yan pasadaan ho muna natin na mabilisan itong si Robert H. Barbers. Papakita lang ho natin kung gaano ka-plastic yung mama na yan. Nung una, depensa ka pa dyan sa satellite office na yan ng Office of the Vice President. Ngayon, binabanatan mo na itong si VP Sara. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Di ho tayo nakakaintindi ng Bisaya, pero base sa pandinig ko pa lang, ups na ho yung nagsasalita. Bago ho tayo dumako dito sa malalimang pagpapaliwanag nitong isa sa ating mga kandidato ng pagkasenador, itong si Atty. Vic Rodriguez, dyan sa issue ng kulang-kulang na BICAM report. Huwag ho natin ibahin ang usapan. Kung itong Twadcom na to, pinaabot ho nila ng 14th hearing, eto ho mga kababayan, hanggat hindi umaamin yung mga pumirma dyan sa BICAM na yan na palsipikado ang pinirmahan nila at kulang-kulang, hindi ho natin titigilan yan. Kasi gusto kong mangyari nitong mga to ng mga nasa Malacanang dyan sa House of Representatives, ibahin na natin yung usapan Kumbaga, alis na tayo dyan, tapos na yan, di ba? Merong mga spy issue, merong dyan sa
Tuadcom, talagang ginawa nilang sensational para matabunan tong issue na to. Pero ibabalik ho natin yung issue na kulang-kulang na BICAM report. Ito muna, itong si Robert H. Barbers, pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Surigao noon, apel anti-Leyte na diin kung doon ay mga panghinanlanon sa atong mga kaigsunan na matabangan sa atong Office of the Vice President, iyang giablihan kining atong opisina para maka-access sa atong katawan diri sa atong probinsya. That's number one, no? Dako kini ka, dako ini na event, dako isabi ni na kalipay na atong mga Surigao noon, kay anytime may ato ihangyo sa Office of the Vice President, di na ta maglisod, di na ta magpadto dito sa Manila. Kaya na may gibutang na staff ni VP Sara diri. Isa daw sa programa na gingon pa ni Vice President Sara, bringing the government closer to the people. So, mauna ning magpamatuod na ituman ni Vice President Sara ang iyang mga plano, ang iyang mga saad sa ating mga Surigao. Kaya yung sinasabi mo na magpapahinga ka na muna sa politika. Oo, Robert H. Barbers, pahinga ka na muna. Di ko naiintindihan ang sinasabi mo. Pero ang pandinig ko pa lang, puro kaepalan na. At puro mga pambubola na naman yung mga sinasabi mo na yan. Ang angas-angas o nito kagabi, di ba? May pahamon-hamon pa siya doon sa kaibigan nitong si Colonel Grijaldo na senador. Alam naman ho natin ang tinutukoy niya, itong si Senator Bato de la Rosa. Kasi matapang ka lang. Dahil may, ka doon, may kakampi ka. Ano yung kampihan? Mga bata kayo? Ganon? Sumbungan, kampihan, ganon? Anak ng toko. Eto, PH update, kakampi namin tong si Colonel Grijaldo. Walang niya kang Barbers ka, oo. How you ini Jopong kan Vice President Duterte? Kung nakadumdum ka mo, katong pagbisita ni Vice President Sara diri, aming gihangyo na ay daghan-daghan man lagi diri assistance, no? Kaya ng provincial government assistance. Ako sa problema sa city. Ngayon, para sa mga nasasakupan nitong si taga saan ba tong si Barbers, tong buisit na Barbers na to. Wag ho kayo maniwala diyan. Yung asawa niyang tumatakbo, wag niyo hong iboto. Perwisyo yan sa bayan ng Pilipino. Pagka yung asawa niya nanalo, wala na ho talaga. Tuloy-tuloy ang paghahasik ng lagim ng mga Barbers. Na sa ating. So nag-ingon man si Vice President Sara, nagplano dito na magbutaw ng satellite access sa tamang probinsya. Hoy, tamba, yan yung isa sa mga aso mo. Talagang gustong-gusto yung satellite offices nitong si BP Sara. Kayo naman, tinanggalan nyo ng budget. Tinanggalan nyo ng budget yung mga magagandang proyekto ng ating Vice Presidente. Mahiya naman kayo. Hoy, Barbers, anuhin mo ha. Sa susunod na magkaroon ng tawag dito. Magkaroon ng hearing diyan sa APRO pag pinag-usapan ng budget ng Office of the Vice President. Ipalabas natin yung video mo na yan. Para merong isang congressman na magpapatotoo na talagang yung ginawa nila kay BP Sara talagang mga kabalintunaan, di ba? Labi na diri sa ato. So, klaro kayo, timingan man namo, pagsulti niya, lang yung dadyon si Governor Lindon. Ma'am, na may among lugar kaya na pwede ka putangan ng office. We are willing to host and provide the office para sa kapal ng mukha talaga nitong mga congressman na to. Nung binabanata na yung mga satellite office na yan, yan hong si Robert H. Barbers, naku, tahimik pa sa tahimik. Pero noong ginagawa yung mga yung mga opisina na yan, isa ho pala siya sa mga nagbubukas. Ito, lipat ho tayo dito kay Manang Aiming. Ito si Super Ate. Ito ho, magkakaroon na naman ho tayo ng bulahan. Mambubola na naman itong si Senator Amy Marcos. Pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Talagang si Sen Amy. Ako sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025. Alam mo, Senator Amy, alam naman ho ng sambayan ng Pilipino na hindi kayo pumirma. Pero yarin lamang na kayo ho ang pinakaunang nagsalita dyan. At dahil dyan, papalakpakan ho namin kayo. Tumayo ho kayo dyan sa plenaryo. At hindi kayo pumirma dyan sa BICAM na yan, Vice Cam report.
Ang gusto lang hong mangyari ng sambayan ng Pilipino, hindi naman ho siguro kalabisan sa inyo kung tatanungin nyo na rin doon sa nag-last touch, ika nga, doon sa vice cam report na yun, kung sinong naglagay ng laman doon sa mga blankong portion ng vice cam report. Diba? Hindi naman ho siguro kalabisan kung kayo nang magsiyasat, yari lamang huling termino nyo na yan, di na ho kayo mananalo, tulungan nyo na hong sambayan ng Pilipino na malaman kung sino ang naglagay ng laman doon sa mga blankong portion ng vice cam report. Diba? Yun lang naman, ganun lang naman. Yun lang naman ho ang hinihingi ng sambayan ng Pilipino. Tuloy. Ay, o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Ang 4Ps, ang balita ko, kasi yun naman ang datos na nasa akin dahil committee ko, 50 billion daw ang tinanggal sa 4Ps program. Ibig sabihin, 4.4 million na pamilyang Pilipino na sertipikado. Talagang totoong poorest of the poor, walang matatanggap, walang tulong sa pagkain, sa pag-aaral na anak, sa gamot, at para doon sa mga kababayan nating kasapi ng 4Ps, wala na ho daw kayo. Binawasan ilinagay sa AKAP kasi yung sa 4Ps, mga DSWD, worker ang namimigi. Pero yung AKAP po kasi na yan, ang buong akala nitong mga walang yung congressman na to, sila ho ang magde-distribute. Sa bagay, no, kahit hindi naman sila naman yung sasakyan ng mga benepisyaryo, di ba? Mga hahakot yan, dito na, AKAP, tayo, release tayo, pasok na dito, sasakyan ni congressman, pasok huwag niyong kalimutan si congressman ang may pakanan niyang AKAP na yan. Kaya sa susunod na eleksyon, huwag niyong kalimutan congressman Tamba. Diba? Ganun ho yun. Kahit wala sa venue yang si congressman, pero yung pinanghakot ng mga benepisyaryo, sasakyan pa rin ni congressman ang sasakyan. At yung dadaanan bago makapunta sa venue ng pagdadausan ng payout, ika nga, yung mga tarpaulin ni congressman, nakabandera na dyan. Diba? Ganun lang naman ho kasimple yan. At walang partisipasyon yung kalaban ni congressman. Dapat si congressman lang ang makita dyan sa na yan. Si congressman lang ang bumida dyan sa AKAP payout na yan. Diba? Ganun lang naman ho yun mga kababayan. ano mang pangangailangan. Zero sila. Hindi pa naman niya pinipirmahan Pwede pa talaga ayusin. Habulin pa sa BICAM. Pakiusapan ng lahat na yan ho yung noong nakaraang taon na kung saan sinasabi na nitong super ate sa kanyang ading na balik mo na sa BICAM yan. Magkakaproblema ka dyan, bonget. Anong nangyari? Dahil bangag yung kapatid, hindi nakikinig sa ate, tinuloy-tuloy pa rin ho ang pagpirma dyan sa BICAM. Di ba? Tinuloy-tuloy pa rin ho niyang pagpirma. Kahit binigyan na ho siya ng babala ng kanyang ate na ibalik mo yan sa BICAM. Problema yan. Diba? Ayusin ng BICAM. Ayusin namin yan. This time, wala nang blanco yan. Siyempre, baka pakanangan nitong si Marcos Jr. yung mga blanco na yun para mailagay nila yung amount na gusto nila. Diba? Baka, hindi ho natin sinasabing pakana niya. Baka, pakana ng Malacanang yung mga blanco na yan at sa buhatan ng mga congressman at nitong Malacanang na lagyan talaga ng mga blanco yan. Diba? Hindi ho natin alam. Kasi, meron ka nang, meron nang suhestyon ng iyong super ate, di mo pa rin pinakailan. Sa bagay, bangga nga naman po. Talagang ibalik yung makabuluhang mga project na kinakailangan ng tao. Nananawagan ako sa aking kapatid, ang ating mahal na Pangulong Bongbong, na kung mahina ang aking boses na mag-isa, ngayon nawa ay marinig mo ang sama-samang sumamo ng taong bayan. Kasi nung siya ay nagsona, nung ikaw ay nagsona, nagsabi ka ng mga proyektong dapat unahin. Ngayon, sinusuway ka na ng mga ilang tao na akala mo siguro makakabuti para sa atin at para sa bayan. Pero nakita naman natin na eto nga, at nakikiusap ako na sana pakitutukan mo ang issue ng pondo at ng budget at ipaalala na ang pakikialam ng mga mambabatas sa departamento at mga sangay ng gobyerno ay labag sa batas at labag sa konsensya nila. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako Ayun na nga mga kababayan, maliwanag pa ho sa maliwanag
na talagang falsipikado eh. Nagmamakaawa na nga itong kapatid ni Bangag eh, pero hindi pa rin pinakinggan kasi baka yun na nga naman ang napag-usapan, di ba? Pag nagmi-meeting sila diyan sa Malacanang, pag pinapatawag itong mga congressman na to, di ho kaya mga kababayan na noong bago matapos ang 2024, di ba pinatawag yung mga senador, mga congressman dyan sa Malacanang, baka isa ho yan sa mga pinag-usapan. Dapat yung mga blanco, huwag niyong kalimutan, kami maglalagay naman dyan. Nakananto, mga mukhang pera ho talaga itong mga natin ngayon, mga politiko natin. No? Kawawa mga Pilipino. Naawa ho tayo. Yung mga pera na dapat mapunta sa gamot, mapunta sa pag-aaral, sa edukasyon, sa agrikultura, tinanakaw nitong mga... O, pwede ko natin sabihin ninanakaw kasi doon dapat ilagay kung saan nyo pinaglalagay. Linalagay nyo doon sa mga... Ipinapakita nyo na pinamimigay pa rin ng gobyerno, pero yung benepisyo ng mga pondo na yon, kayo ang gumagamit, kayo nagbibenepisyo. Yun ang problema natin doon. Kaya ninanakaw nyo pa rin. Mga magnanakaw talaga kayo. Ito mga kababayan, right ho tayo dito kay Atty. Vic Rodriguez. Ito, lalatagan ho tayo ng nitong si Atty. Vic all of my dito. income stream. Itong si Atty. Vic talagang pagka usaping legal, isa ho yan sa mga pinakikinggan natin. At saka yung si Condante 38, ito 56 na ho yung si Atty. Vic. At ito naman si Pastor Apollo Kibuloy, 53 sa balota. Huwag yung kalimutan mga kababayan, ng mga kandidato natin. Nandiyan lang sa gilid yan. Siguro sa uladon nyo na yan. Sige nga, mag-quiz tayo, mabilisan. Mabilisan ho. Anong number ni Pastor Apollo Kibuloy? I-comment nyo dyan sa baba. Tingnan natin kung talagang tinitingnan nyo yung mga numero na yan sa Gedli. No? I-comment nyo sa baba kung anong numero ni Pastor Kibuloy. Kung sa ulado nyo na talaga kung anong numero niyang si Pastor Apollo Kibuloy. Rekta ho tayo kay Atty. Vic Rodriguez. Napakahusay na abogado, maprinsipyo at isa sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. I-comment nyo na ho. Baka hindi nyo nakikita. Baka nagbubulag-bulagan na rin kayo kagaya nitong mga congressman at senador na to. Eto na ho. Inilahat po ni Pangulong Duterte noong nakaraang Sabado. Ngayon mo ay ilang araw na mainit. Pangit ni Senator. Ganyan ho talaga pagka tinadtad nyo ng retoke yung pagmumukha nyo, pagka tumanda kayo, parang clay, di gumagalaw, di sumusunod sa mukha nyo kasi puro retoke. Diba? Ganyan ho di kagaya natin, di ba? O gumagalaw ho lahat yan kasi wala tayong retoke. At dapat lang naman na maging painit ng painit ang usapin dito sa Blancong Bicameral Conference Committee Report na siya pong naging pundasyon ng ating budget for 2025. Kaya po natin sinasabi na unconstitutional, unlawful, criminal at immoral itong 2025 budget sapagkat napatunayan ulitin ko, ipakita ko na blanco itong mga items na bilyong-bilyong piso ang halaga sa Bicameral Conference Committee Report. At alam ho ninyo, ang unang naglabas ho nito ay walang iba kundi si Congressman Sid Ungab ng Davao. Si Congressman Sid Ungab, para po malaman ho uli ninyo, siya ho ay nagsilbi na veteranong lawmaker, nagsilbing minsan chairman ng Ways and Means Committee ng House of Representatives. Naging vice chairman po siya ng Committee on Appropriation at naging 2 beses po siyang naging chairman ng Committee on Appropriation. Yun po yung napaka-powerful na komite diyan po sa House of Representatives sapagkat yan ang nangunguna pagdating sa pag-distribute or allocate ng very limited resources ng gobyerno pagdating sa pananalapi na sila rin ang nangunguna sa paghubog, pagpasa, pagbalangkas ng tinatawag nating annual or taunang budget ng Republika ng Pilipinas. Samahan ko po kayo muna habang kayo po siguro ay nasa daan pa. Yung iba baka late ang simula ng araw ngayon at nag-aalmusal pa. Yung iba naman ay papasok sa eskwela o kaya sa opisina. Samahan ko po muna kayo upang ituwid natin at ibalik sa sentro itong usapin ng unconstitutional, immoral, unlawful.
balik tayo sa totoong usapin. Balik tayo, iniiba nyo eh. Huwag nyo ibahin. Ito talagang mga walang yung mainstream media na to. Balik tayo dito sa totoong usapin. Yan talagang importante. Yan talagang dapat pag-usapan. Yan ang mga kababuyang ginawa ng BICAM na yan, di ba? And unconscionable 2025 national budget. Kaya Sir Faye, BICAM attorney, hindi ang may blanco as what you have said. Tama, wala naman pong nagsabi na blanco yung GAA. Wala pong nagsabing blanco ang GAA. Ang nagsabi pong hindi blanco ang GAA, ang Malacanang. At salamat sa Malacanang. Inamin nila na hindi blanco ang GAA because that gives rise to an even more serious question. Sino nagpuno o nag-fill up ng mga blanco dito sa Bicameral Conference Committee report? Sino? Bawal po kasi yun. Mahalagang pag-usapan natin, sino? Bakit hindi blanco yung pinirmahan ni Bongbong Marcos na GAA? Samantalang sa final committee report ng Bicameral Conference Committee, panay blanco po ito. Panay blanco po ito. Ito po yung pundasyon ng ating taunang budget. Ito po pagka-rinatipikahan, once ratified, certified, and signed by the members. Ayan po, nakapirma ho lahat eh. This is a public document. Hindi natin pwedeng sabihin we are violating anything here. Pera lang naman ng Republika ng Pilipinas ang ginalaman po nito. Bilyon-bilyong piso. Pirmado ho eh. Ayan po, pirmado. So this is the final Bicameral Conference Committee report. Ito po yung nagiging basis ng General Appropriations Bill. GAB po GAB. Iba yung GAB, iba yung GAA. Pag ito po ay pinirmahan na, this will be reduced in its final form. Ang tawag po doon yung General Appropriations Bill. At yun po ay isusumiti na sa tanggapan ng Pangulo. At yun, whether pirmahan niya o hindi, pag pinirmahan po, doon lamang nagiging GAA, yung General Appropriations Act. Labanan po natin ang fake news. Yan ang sabi ng Malacanang. Tulungan natin. Labanan ang fake news. Tulungan natin ang Malacanang. Tama naman ang Malacanang na labanan ng fake news. Talagang tulungan po natin sila. Wala pong nagsasabing blanco ang GAA. Para malinaw, tama ho ang Malacanang. Wala pong blanco ang GAA. Pero mali ho ang Malacanang, kaya linalabanan natin ang fake news dahil ang sinabi po, ang inilahad ni Congressman Sid Ungab at ipinakita ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi ang GAA, kung hindi ang Bicameral Conference Committee report. Magkaiba po yun. Labanan natin ang fake news. Tulungan natin ang Malacanang labanan ng fake news. Walang nagsabing blanco ang GAA. At dahil hindi blanco ang GAA, doon tayo ngayon nagkakaproblema. Sino ang nagpuno ng mga patlang na ito? Sino ang naglagay ng mga amount o halaga sa mga blankong amount na ito na bilyong-bilyong piso? Mahalaga po nating malaman sapagkat pag ito po'y napirmahan na, tapos na po ito, certified, ratified, and signed by the members of the Bicameral Conference Committee, ito na po yung magiging GAB, yung General Appropriations Bill. Kung meron gumalaw nito, may naglagay na mga amount sa blankong ito yung sinasabi ng Malacanang na malicious. Ito yung sinasabi ng Malacanang na criminal. Pagka po ito'y pinuno ng kung sino man, that is a criminal act. Why? I will bring you back again to Article 6 of Section 24 ng ating saligang batas. Lahat, appropriation, yung ating taunang budget, shall emanate exclusively sa House of Representatives. Ibig sabihin, tanging ang House of Representatives o mababang kamara ang pwedeng magpamula ng ating taunang budget. Tapos na ho eh. Ibig sabihin, lumabas na siya sa legislative mill. Ibig sabihin, lumabas na siya sa legislative process. Pag lumabas na sa legislative process,
Hindi mo na pwedeng galawin ito. Kahit presidente ka pa ng Republika ng Pilipinas. Bakit? Wala kang otoridad. Tanging ang mga miyembro ng mababang kapulungan lamang ang Magandang balita ang hatid namin sa inyo ngayong araw. Sa pagtatapos ng aming balitaan, nagbigay kami ng mga mahalagang impormasyon. Maraming salamat sa pagtutok at pagsuporta sa aming programa. Huwag kalimutang manatili sa mga susunod na araw para sa mga bagong balita at mga kwento na dapat nating abangan. Mula sa Boses ng Masa, magandang araw Pilipinas!